Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Ako si Elax at ito ang Boses ng Dalaga. Ano nga ba ang opinyon ng isang dalaga? Ang isang podcast kung saan binibigyan pansin natin ang mga usaping mahalaga sa buhay ng isang dalaga. Samahan niyo ko sa isang makabuluhang talakayan kung saan walang opinyon na hindi mahalaga. Ngayong araw tatalakayan natin ang iba't ibang hamon at tagumpay ng mga kababaihan sa makabagong panahon. At may makakasama tayong espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanyang pananaw sa ating diskusyon. At walang iba kundi ang aking fiancé na si Ken. Hello. Hi! Kailangan mo sagutin to ng maayos Kaya yan. Tago mo yan. Okay. Sa lipunan natin, may mga hamong patuloy na kinakaharap ng mga kababaihan mula sa societal expectations hanggang sa opportunity sa education at sa trabaho. So, ako bilang isang dalaga, hindi naman namin makakaila na minsan may mga hadlang may mga hadlang na nagpapahirap sa pag-abot ng mga yun. So, ano yung mga societal expectations na yun, di ba? Ano yung mga societal expectations sa tingin mo? Societal expectation. Mm-mm. Sa akin dun sa education, debunk na siya sa ngayon. Kasi pagdating sa education, hindi na siya yung katulad nung dati na sobrang prehistoric pa nun. Parang wala pa nga na-inventong calculator. Ngayon, mas kapag kalalaki yung estudyante, automatic bobo ka. Sira ulo, makulit, maingay, ganun. Dati ka na mag-aral. Bumaliktad na. Bumaliktad na. Mga babae na ngayon yung dapat matalino. Ayun din, societal expectations din yun. Na kapag babae ka, kailangan matalino ka. Iisip ka. Meron pa din pero nag-reverse lang. Oo, nag-reverse. Hindi na pwede, katulad dati. Well, sa education, wala na. Debunk na siya. Hindi siya debunk. Na-debunk. Pero nabaliktad sa education. Naka-move on na. Dun sa dating... Naka-move on, tas may panibago. Tinasan naman nila. Pero standards pa din. Standards. Na yun nga, kailangan matalino. Lagi na review. Oo. Kapag kayang lalaki, bobo sa school, makulit, pabaya. Sige lang, lalaki ka eh. Sige lang, lalaki ka naman eh. Pero pag babae ka, sasabihin sa'yo, kababae mong tao, di ka marunong mag-aral ng maayos. Di ka man lang mag-ayos ng uniform. Yung grades mo, bagsak. Dugyuting ka ba? Ganun. Pero meron pa. Ano? Sa education, most ng babae hindi mag-take ng doctorate. Mga doctor na position, yung judge, most ng babae hindi. Kasi nakalink na rin yan sa trabaho nila. Oo, yun sa trabaho. Diba? Kuha ka ng doktor. Hindi ka na rin, parang ang hirap din kuhanin nun kasi parang walang point sa'yo. Kasi nga merong stereotype nga, diba? Kahit yung, kunwari, sa police, ganun. Sa police. Kapag kababae na police woman, matik pwede mong, wag pansinin, ganun. Pwede mong bastusin. Pero kapag kalalaki, hindi ko alam yun. Diba? Wala. Yung sa mga video sa internet, ganun yun kapag kababae yung mga nagbabiral na police. Laging binabastos lang, hindi inaano. Hindi ko alam yun. Yan. Ano pa ba mga trabaho na ina-expect na typically pang lalaki? Doktor. Oo. Tapos ang babae, mga derma, ganun. Babae, derma, nurse. Pero pag doktor kasi, syempre may kailangan yung may kapit ka sa pamilya. Tapos kung may kapit ka man sa pamilya, tapos babae ka, mas pabor pa din sa lalaki ang doktor. Mas madali kang hatakin, ganun. Ba't kaya ganun, no? Sa school, babae ang mas mataas tingin, tapos pagdating sa trabaho, lalaki. Yun nga baliktad nga Sa school, goods yung babae. Mas goods talaga sila. Mas pag sa groupings, gusto mo ka-groupings mo babae. Kasi active. Pero sa trabaho, bumabaliktad na.
pag doktor yung babae, parang merong may stereotype? Hindi. Assumption, presumption na mas magaling yung lalaki. Okay. So, since na-mention naman na kanina yung social media, pag-usapan naman natin yung papel ng social media sa pagpapalakas ng boses ng kababaihan. So, sa panahon ngayon, malaki na yung effect ng social media sa lahat. Sa buhay ng lahat. Tas marami babae, mostly ng mga content creators or influencers, puro mga babae. So pwede yung mga platform na yun yung gamitin para mapahayag yung saloobin or kung ano yung dapat paglaban ng mga babae para sa karapatan nila. Ganun. So, ano sa tingin mo yung mga dapat gawin or yung mga way para mapaglaban? Like, paano dapat ginagamit yung social media para mapahayag yung paninindigan na mga babae, ganun. Kasi since napag-usapan na natin yung struggles, kunwari dun sa education or sa trabaho or basta in society in general. So, sa tingin mo, paano? Mahirap. Kasi hindi naman effective yung sinasabi sa social media. Kunyari, babae, sikat. Sino ba sikat na babae? Unang pumasok sa isip ko, Catherine Bernardo. So, si Catherine Bernardo. Sabihin na natin si Catherine. Meron siyang platform, TikTok, YouTube. Tapos, sasabihin lang niya dun sa vlog, support women po, ganito, ganyan. Parang yung sino yun? Si Tate? Andrew Tate? Sa lalaki naman siya. Sa lalaki naman, si Andrew Tate. Ginagawa niya yun, yung ano ba tawag doon? Sige, sabihin natin, kunwari man empowerment. Kasi yun yung goal niya eh. Maging superior yung mga lalaki. Diba? Mukha siyang tanga. Kasi, sa sobrang yun na yung, niya, yung niche ng content niya. Nagmumukha na siyang mayabang. Misogynistic na siya. So, siguro, yung simpleng pag-vlog lang, kunwari, female judge or female senator, kunwari. Si Attorney Miguel, babae yun, na inaano lang niya, parang binavlog, hindi vlog eh, parang yung content niya is on laws, kung ano yung may mga nagtatanong sa kanya sa comments, paano kung nahuli daw yung asawa niya na may kabit, ganito, ano yung mga pwedeng gawin, pwede daw papatayin yung kabit, ganon, yung lalaki, tapos ina-explain lang niya na, ganito, pwede. So, sa akin siguro form na din, oo nga, sinabi niya yun, sa akin siguro form na din yun, ng parang pag-advertise na capable din yung mga babae na gumawa ng ganito, ng ganyan, yung mga subtle lang, pero unti-unti siya magiging norm, na kapag may nakita kang babae na attorney, hindi mo iisipin na, ay, bobo yan, ganun. Or parang, bakit yan napasok dun? Sa akin, tingin ko, yung sinasabi mo sa subtle, tingin ko dun yung paraan sa subtle. Yung undeniable na... Yung hindi katulad nung kay Andrew Tate, na... yun, tignan mo, lumaban yung babae. Misogynist ka, ganun. Sa kay akin, Andrew Tate kasi... Yan, ang solution dyan. Yung mga major na improvement sa humanity, dapat babae yung nagpa-pioneer. May panganib bang dulot ang maling impormasyon sa mga isyong pangkababaihan? Yung sa tampon, kasi 'di ba normally sa Pilipinas ang ginagamit pads. 'Di ba? Nakakita ka naman ng 'di ba? Napkin. Yung gano'n. Nakakita ka naman na tas yung tampon na sinabi ko sa'yo nung nakaraan na gusto ko akong itry. Ang misconception nila doon, ng mga matatanda, kasi hindi nga normal yun. Pag daw gumamit ka ng tampon, hindi ka na magiging virgin. May ganun. Tas yung yun lang.
Yung hindi ka na magiging virgin. Kahit yung, kasi di ba, merong iba't ibang type na pang kapag ka may regla ka. Ang una, yung sa napkin, yung pads. Merong cup. Nakakita ka na ba ng cup? Sinabi mo sa akin dati. Yung cup na ganito, tapos papasok doon. Tapos meron din, disc. Parang cup din siya, pero mas pa-oval. Mas mahaba, ganito siya. Yan. Disc siya. Nagpapasok din sa loob. Tapos yung tampon. Tapos sinasabi nila na kapag ginamit yung cup, yung disc, or tsaka yung tampon, madi-divergenize ka daw. So, ano sa tingin mo yung nun? Yung like negative effect nun sa mga kunwari, nakakita nun teenager. Tapos hindi sila hiyang sa mga pads, ganun. So, napipilitan sila na yun yung gamitin. Kasi, lagi sinasabi na may negative effect kapag gumamit ka ng ibang ways pa. Bukod doon, ano sa tingin mo pwede pa maging problema? Problema saan? Yung sa pag-spread ng ganung klaseng information na parang almost pamahiin type na. May mga naniniwala pa din dun sa tampon, sa na hindi siya pwede gamitin. Kasi comprehension na kasi ng mga Pilipino yun eh. Pero yung mga kung saan nila nakukuha yung info na yun, yun yung mga nagpo-post sa TikTok na yung mga matatanda lang na nagsasabi ng gano'n. Babae din eh, no? Babae din yung nagsispread. Delikado yun. Kasi kung ano kasi sasabihin mo sa bata, paniniwalaan niya yun, lalo na kung walang alam. Tapos yung sa tampon nga na yun, sasabihin mo, ma-de-virginize dahil sa paglagay nun. E di, nawala na sila ng ibang option, yung napkin na lang talaga. Wala, ang pangit. Pangit lang ng ganun. Meron nga sa babae, kapag daw unang regla, dapat pinapahid sa mukha para hindi magkaroon ng tingawat eh. Diba? Pilipino na kasi may pakana ng mga ganun. Mga nila eh. Ngayon naman, pag-usapan natin, ano yung mga hakbang na dapat gawin para mas maging matapang or matatag ang mga babae? Kasi, napag-usapan nga natin yung mga expectations sa kanila. Sa amin pala, kasama pala ako dun. So, paano sa tingin mo? Hindi, kunwari, ganito na lang, bigyan kita ng situation. Kunwari ako, sa school, lagi ako nakakatanggap ng criticism, kunwari sa isang prof, na, babae ka lang naman, anong alam mo sa ganitong topic. Ganon. Kung mataas ang self-confidence ng babae, hindi yun mag-go through sa isip ng babae. Dapat nga magalit pa eh. Pero ang issue doon yung kapag mababa yung... Ang issue nga doon kapag mababa yung self-confidence ng babae, maniniwala siya doon, iiyak na lang. Papadala. Magpapadala, oo. Pero kung mataas yung self-confidence ng babae, alam nila yung worth nila. Ano yun? Pwede nilang labanan, sigawan nila, ganun, magalit. Pwede silang lumaban. Kasi kung lalaki din naman sinabi ng ganun, pwede lalaban din naman yung lalaki. Ang pinupush nga natin, equality, di ba? So, bakit hindi rin pwede lumaban yung babae? So, laban yung babae. Kapag naagrabyado, supportado naman sila ng gobyerno. Yung may mga batas tayo dun sa na nag-empower ng babae. Kapag sinabihan ka ng ganun, di ba, domestic violence. Hindi domestic yun eh. Merong parang sector ang mga LGU na women's space, oo. Di ba? Meron Sa 3S meron. Hindi. Sa may Bulacan, merong women's desk. Women's desk. Yan. Yan. Mabilis naman kumilos yun pag nag-report ka ng ganun doon na sinabihan ka ng ganun. Yun nga lang, hindi naman talaga natin may iwasan na may mangyaring ganun. Kasi, wala lang. Paano,
kunwari, yun nga, yung sa self-confidence. Paano mo, like, may hikayat isang tao, kunwari, isang, teenager na babae. Paano mo siya may hikayat na lumaban para sa karapatan niya? Hindi magagawa ng paraan yun ng social media o kahit anong media na mabibigay. Kunyari, mga article, walang magiging silbi yun kasi hindi siya effective. Kailangan sa bahay no? Bata pa lang nagsisimula na. Doon talaga simulan sa bahay, sa magulang. Kasi, bakit ba isipin ng bata na, bakit ba isipin ng tao na wala siyang kwenta? Kasi, may pinanggalingan yun. So, saan siya nanggaling? Doon sa bata. So, baka mamaya, ang sinasabi ng magulang sa bata is, ganun nga, mag-ingat ka, babae ka lang. Yung mga hindi pwede masugatan, hindi pwede mag-shorts kasi pagka tumakbo ka dyan, masusugatan ka, magkakapeklat ka, papangit na yung balat mo. Mangingitim ka, wag ka na lumabas. Doon pa lang sa papangit na yung balat mo eh. Anong isipin ng bata? Bakit hindi pwede, no? Bakit big deal na pumangit yung balat ko? Hindi ibig sabihin, doon lang ako nagre-rely. Papangit na ba ako pagka ganito? Doon magsa-start yung concept ng pangit no? Pag ibig sabihin ko, pag pumangit ba ako, wala na. Doon lang ba yung existent ko sa ganda? Doon lang, yan. So, ano pala, no? Bata pa lang. Nagsa-start na pala talaga agad yun. Ngayon ko lang din na-realize eh. Kasi ganun. Kasi matagal na ang buhay ko eh. Matagal na ang buhay eh. 1,000 years old na talaga. Okay, sige. So, yung dun sa sisimula pa lang dun sa bata, mabibuild up dun yung independence ng babae, no? Yun nga, bata pa lang, tuturuan mo na ng hindi, yung stereotypical na, yun nga, nari sa balat, yung kapag babae ka, hindi ka dapat naglalaro ng robot, ng kotse, ng baril. Dapat sa'yo, mga Barbie, mga dollhouse, dress up, ganun. Dapat i-start ng ituro sa batang edad ng babae, magkabit ng bubong, magmasa ng semento. Gagawin mo naman lalaki ng buo. Yung bigyan mo naman ng parang ng identity na walang gantong stereotype sa pamilya natin. Nari tayo pagka. Ganta na lang para mas maging normal ang usapan natin. Kapag nagka-anak tayo, kasi diba gusto natin panganay babae. Paano gagawin natin? Para hindi siya maging yung parang sobrang down. Yung naapektuhan nga agad kapag may criticism na binato sa kanya na tungkol sa di ka pwedeng ganito kasi babae ka. Di kasi nasasabi yun, di natuturo yun eh. Na-realize niya yun. Doon niya sa kanya magagaling yun. Paano natin paparealize sa kanya? Turuan mo na siya lahat ng bagay na pwede niyang gawin. Walang limits. Walang limits. Makikita niya sa mga peer niya na, hindi ka pala marunong yan. Ang galing ko naman, naturo sa akin yan. Di lalabas na agad sa isip niya. Ang galing niya. Confidence. Confidence. Kaya ko to, hindi pala kaya ng iba. Siyempre, bukod lang doon sa isang bagay na may iba pa. Tapos pwede din yan mag-lead sa, sige, turuan kita. Ganto yun. Ganto. Diba? Magiging na siya. Hindi na siya magiging follower. Magiging teacher na siya. Meron pang isang perk. Extra perk. Hindi lang siya confident. Leader din. Born leader. Born leader. Kasi kung magkaanak tayo, yung babae nga, tuturuan ko gumamit ng barena yun. Tuturuan ko gumamit ng screwdriver. Ikaw, diba? Ako yung kikay eh. Diba? Hindi ka naman komportable humawak ng screwdriver. Hanggang ngayon, hindi ako sanay mag-ikot-ikot ng screw. Pati allen, di mo alam yung allen. Yung L. Yung pa-L yun, di ba? Huh?
Hindi siya Alin, yung pentagon. Ayun, pentagon. Hexagon. 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 Pero di siya alin kasi L. Hindi, pero yun lang yung typical na nakikita ko. Oo, may ganon. Bakit? Ay, mamaya na. Ba't ano? Mamaya na. Wala yan. Okay. Yun, batang ito pa lang, dapat tinuturuan na ng mga magulang ng equal. Kung nag-strive kasi tayo ng equality, dapat i-treat din natin equally. Hindi lang yung mag-wish tayo na i-treat ng equally ng society. Hindi naman natin pinaparanas kung ano man nararanasan ng buong society. Dapat may simula talaga. May foundation. Saan ba nagmumula ang bata? Sa magulang. So, ba't hindi pa lang dun start na? Mahirap nga kasi dun. Paano matuturuan yung mga magulang ngayon? Hindi naman na nag-aaral yun. So, aasa ulit tayo sa social media. Hindi nga effective kasi nga yung iba, saan ba nila nakukuha? Dun lang din sa mga walang alam. Puro misinformation din. Pag marami kasi siyang kayang gawin, yung parang independent na nga siya, syempre magkakaroon siya ng identity sa sarili na niya. Ano pala ako? Malupit pala ako? Magaling pala ako? So, kung alam mo sa sarili mo na magaling ka, pag sinabihan ka ng tao na mahina ka, maniniwala ka pa ba? Alam mo nga magaling ka. So, yun. Kung meron silang independent na ability na nag-grow simula pa pagkabata, ang lakas nun. Sobrang strong nung identity nila na yun. Sobrang strong nung identity na yun kung galing pa pagkabata. Hindi siya basta-basta masusway ng mga tao ngayon. Pwede pa siya maging possible na medium para dahil dun sa confidence niya, lumaki din yung influence niya sa mga tao. Like, yun nga, sa mga tropa, lumaki yung influence niya sa peers, sa friends niya, sa tropa niya. Yung mga friends niya nung LM, naging friends pa rin niya hanggang high school. Ganun, hanggang senior high. Syempre may mga isip na din yung mga tao na yun. If may influence niya na ganun yung pwedeng new norm, meron na agad siyang group of people na yun, napatibay din niya yung loob, na nabago din yung mentality, yung tingin sa mga bagay-bagay na hindi pala ganito yung hindi pala dapat mag-stick dun sa dating gawi na kapag babae ka na hindi dapat magstay sa dating mentality na kapag babae ka dapat mahinhin ka or dapat yung parang Maria Clara type na sumusunod lang sa kung kani-kanino kapag ka may leader, kapag ka may lalaki, may tatay, ganun. Hindi dapat na doon ka lang susunod. Dapat meron ka ding sarili na paninindigan. At dito na nagtatapos ang ating episode sa Boses ng Dalaga. Ano nga ba ang opinyon ng isang dalaga? Sana may napulot din kayo na aral sa aming tinalakay. Tandaan, ang empowerment ay hindi lang tungkol sa pagiging malakas, kundi sa pagkikilala sa ating halaga at paggamit ng ating boses para sa pagbabago. Maraming salamat sa aking espesyal na guest na si Ken. Hi! Okay. Bye!